Hello mga kabayan, kamusta? Ito si Mia, ang tagapagbasa ng inyong mga kwento. Kaya bago ang lahat, huwag kalimutang i-click ang notification bell, subscribe button at i-like na rin at mag-comment kung nagustuhan nyo ang kwentong ito. Kaya halina't umpisahan na natin ang kwento. I sold my innocence to a demon. Chapter 20. The king is on her side. Shock! Dumbfounded. Wala akong masabi habang pinagmamasdan ko ang tatlong babae na naging party na ng buhay ko. They look very different. Mula dito sa kinauupuan ko, ay ramdam na ramdam ko ang pag-iiba ng mga aura nila. They become so bold, strong and elegant in way na kayang patakbuhin ang isang masamang ogre na katulad ni Clarice. How the hell they can do this? At saka totoo ba yung sinasabi ni ma'am? She killed someone before? Nanlalaki ang mga mata at naaawang ang labi kong pinanunood silang lahat. Hindi na nga ako nakatayo dahil hanggang ngayon ay wala pa rin akong lakas. Love, they can't do this to me, right? You're more powerful than them, sumbong ni Clarice kay Xavier bago niya niyakap ang lalaki upang siguro ay ibsan ang takot na nararamdaman niya, but sad to say, masyadong matigas ang puso ni Xavier para maawa sa kanya dahil imbis na tulungan ito ay tinapunan lamang ako ni Xavier ng isang naiiritang titig. Ako ang may kasalanan nito. Alam kong naiirita siya sa akin dahil ako ang may gawa ng komosyon na ito. Bakit ba? Lagi lang problema ang dala ko. You badly wants to get rid of this poor girl. Walang kabuhay-buhay ang tono ni Xavier nang tanongin niya iyon kay Clarice. Nang matuon sa akin ang tingin ng malditang ogre ay muling nanumbalik ang saya sa mukha niya. Of course, gustong-gusto kong isubsob ang mukha niya sa putik. Uunahin ko yung sayo, bruha ka. This should stop. Hindi na dapat maaaway sina Red. Ayaw kong masaktan sila at madamay sa away na ito. Kaya naman, binigay ko ang lahat ng lakas ko upang tumayo at makuyom ang nanginginig kong mga kamay. I need to be brave. Don't cry, Apple. Ipinanganak ka sa bukid para hindi maging iyakin. Tinuruan kang maging matapang sa abot ng makakaya mo. Hinarap ko si Clarice at dahil alam kong sa akin na nakatutok ang lahat ng tingin nila, isang matamis na ngiti ang binigay ko kay Clarice. Pasensya na sa nagawa ko. Alam ko naman na wala akong ginawang mali, pero ano bang magagawa ko kung ganyan kainit ang ulo mo sa akin? I swear, sinubukan ko talaga ang lahat para hindi mapiyok habang nakatitig kina Xavier at sa fiancé niyang kunot na ang noo ngayon. Ramdam ko po ang paghawak ni Danica at Red sa kamay ko pero hindi ako nagpatinag. Maybe I have something that you don't have kaya ka nakakaganyan. Binigyan ko si Clarice ng isang malungkot na ngiti bago ako kumuko. But please, if you want to hurt me or do what you please, just to ace your envious attitude. Please act according to your hierarchy. Ipinanganak kang mayaman at binuhay ka ng marangya. Huwag mo naman po sanang sayangin iyon at sirain yung pangalan na iniingatan ng pamilya mo. Sinasabi ko lang kung ano ang nasa puso ko. Hindi ko sinasadyang magtunog mayabang pero sinigurado kong may matamis na ngiti at nakaplaster sa mukha ko habang sinasabi ang mga salitang ito kay Clarice. She looks surprised but irritated, as if she has been slapped by the reality. Hi, I'm doing this for peace. Please be a fine young woman and not a reckless little kid who tampers whenever she wasn't give a candy. Dagdag ko pa na literal na nakapagpaawang sa mapupulan niyang labi. I frowned before stepping backwards para mailayo ko ang mga kaibigan ko. Ako na ang magpakumbaba dito, baka magalit naman si Clarice. Hindi ko sinasabi ito para magalit siya, manggigigil, pero bakit? Parang ganoon ang nararamdaman niya ngayon. God,
Clarice is trembling at nai-imagine ko na yung mga usok na lumalabas sa ilong at mga taingan niya habang tinapunan niya pa rin ako ng mga nakakamatay niyang tingin. Napalunok at napayuko na lang para iwasan ang tensyon. How dare you, basura ka? Basura ka lang para sabihan ko ako ng ganito. Napapikit ko ang mga mata ko at hihintayin na sanang tapusin niya ang masasakit na salitang sasabihin nang bigla na lamang siyang patulin ni Xavier. Dal, you're really innocent and genuine just like your eyes. Just like that my strength and power began to crumble. Mga ganoon salita lang na galing kay Xavier ay kaya na akong pahintuin at pahinain. Papaano kaya pag kumikilos na siya? Sunod-sunod akong napalunok at upang takpan ang kaba at takot ay minabuti ko na lamang paglaruan pa ang mga daliri ko. Please, sana matapos na ito. Hindi ko na kaya ang tensyon lalo na ngayon at ramdam na ramdam ko ang mga titig ni Xavier. Love, are you going to help me? Tanong ni Clarice at halata sa boses niya ang kaba at pagtataka. Siguro ay nagtataka din siya sa sinasabi ni Xavier, sino ba naman ang hindi? Of course, I help you. Malamyos ang tinig na sagot ni Xavier dahilan upang mapaangat ako ng tingin at puno ng pagmamakaawa siyang pinagmasdan. Please, huwag nilang sasaktan ang mga kaibigan ko. Sila na lang ang mayroon ako kasama ang pamilya ko. I can't lose them knowing na ako ang naging dahilan. Hayan at mula sa walang emosyong mukha ni Xavier ay lumabas ang nakakakilabot at kinakatakutan kong ngisi. Pinasadahan ni Xavier ng haplos ang perpektong mukha ni Clarice bago niya pinaangat ang tingin nito sa pamamagitan ng paghawak niya sa panga ng babae. Why does this feels painful? Bakit ako nakakaramdam ng sakit habang nakatitig sa kanila? Is this for them or nasasaktan lang ako sa isipin na baka madamay ang mga kaibigan ko? Ano itong pakiramdam na ito? Mas lalong nangilid ang luha ko nang unti-unting ilapit ni Xavier ang mukha niya sa nakatingalang mukha ni Clarice. Even Clarice is wearing her 4-inch high heels, hindi pa rin niya abot ang lalaki dahilan para siya ay tumingkaya dahil walang balak na yumko si Xavier. Gusto ko sanang iiwas ang mga tingin ko ngunit nang marinig ko ang sinabi ni Xavier ay agad kong hindi nakakilos na tila ba naging estatwa na ako. I'm going to save you from my wrath. How dare you hurt my previous doll? Mula sa malambing at maamong mukha ay napalitan ng nakakatakot at nakakapanindig balahibong emosyon ang mukha ni Xavier. He just looks like a killer who's ready to take his another victim's life. Sa sobrang nakakatakot at dilim ng mga titig niya kay Clarice ay hindi maiwasan ang puso ko na kumabog ng pagkalakas-lakas. Bumukas ang takot sa mukha ni Clarice at miski ang mga kamay niya ay nagsimula ng manginig. I'm your fiancé. Ano bang sinasabi mo? Nanggagaling tanong ni Clarice ngunit ang galit niyang iyon ay nauwi lamang sa ngiwi nang pisilin ni Xavier ang panga niya. She's my doll and I'm the only person who can hurt her. It's not your anyone in this world. Xavier gritted his teeth bago niya mas lalong diniinan ang pagkakahawa kay Clarice. Nagulat pa ako at mas lalong nadagdagan ang takot nang makitang konti na lamang ay hihiwalay na ang mga panga ni Clarice sa simento. Tinataas siya ni Xavier nang walang kahirap-hirap. How could he? Babae pa rin yan. I'm not happy seeing you playing with her because I'm the only one who can play with her. Dagdag pang sabi ng lalaki. Mula dito sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko nang namumula si Clarice at hirap nang huminga kaya naman hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Mabilis akong lumapit sa kanila at buong lakas na hinawakan si Clarice upang hilahin palayo kay Xavier. Dal, he whispered while looking directly into my eyes. Wala na muling mababakas na emosyon sa mga mata niya at nakakatakot yun. How the hell he can manage to do that? Napakabilis niyang magpalit ng emosyon.
Sunod-sunod napaubo si Clarissa habang pilit na hinahabol ang hangin upang makahinga. Nagmarka pa ang pagkakahawak ni Xavier sa panga niya at may ideya na ako kung gaano kasakit iyon. Naiiyak pang tinignan ako ng malditang ogre bago ito tumakbo pababa ng butik. Humahangos na ang isang bata. Tinignan kong muli si Xavier at ngayon ay magkaharap na kami. Mas lalong bumilis ang takbo ng puso ko. He hurt Clarice. I shouldn't be thanking him, but he saved me too. Binigyan ko ang lalaki ng isang ngiti. Thank you, bulong ko at hindi nagtagal pa ang pagtitigiya namin dahil hinarap ko na ang mga kaibigan ko para magpasalamat at yakapin sila ng mahigpit. I buried my face to Danica's chest at pakakawalan ko na sana ang mga luhang kanina pa gustong kumawala sa akin nang bigla muling magsalita si Xavier. I can feel Reed is caressing my back, making me feel comfortable even if andyan si Xavier. I would like to buy the most expensive dress in your boutique. He stated with no emotions visible in his tone and voice. Bakit siya bibili ng dress? Isn't it for Clarice? Siguro ay makikipagbati na naman siya sa fiancé niya. Na-realize niya siguro na hindi dapat niya ginawa iyon kay Clarice. Give it to her, dagdag pang sabi ng lalaki na nakapagsinghap kina ma'am. Kakanino ibibigay? Nagsimula na namang kumabog ang malakas ang puso ko nang umalingaw-ngaw sa paligid ang yabag papalakipit sa amin ni Danica. Naramdaman ko ang paghigpit ng pagkakayakap sa akin ni Danica. Ngunit mas naramdaman ko ang biglaang paghalik ng kung sino na tutok ang ulo ko. Nanigas at tila napalibutan ng sandamakmak na kurinting ang katawan ko dahil sa ginawa ng kung sino. Someone did kiss my head. See you again, doll. Chapter 21. His Bloody Business Offer. Isang malaking bomba ang sumabog sa utak ko ngayong gabi. Akala ko ay walang isasama pa ang araw na ito pero nagkakamali ako. Patikim pa lang pala yung nangyari kanina sa butik. Ate, hihinto muna ako sa pag-aaral. Sobrang sakit. Hindi ko maipaliwanag yung sakit nang marinig kong sabihin iyon ng kapatid ko. I'm not teasing her nor not talking to her personally, but I can feel the sadness. Ang pag-aaral ang tanging nagpapasaya sa aming magkakapatid. Ito yung tanging reward na maibibigay namin kinatatang. Tapos sasabihin lang sa akin ng kapatid ko na hihinto siya sa pag-aaral. That's unfair. Nakapag-aral ako pero sila hihinto dahil lang sa isang responsibilidad na dapat ako ang gumagawa. Hindi. Bakit mo naman naisip yan? Balisa akong tanong kay Melon. Natahimik sa kabilang linya pero hindi nakalagpas sa pandinig ko ang iilang hikbi at ingay na nanggagaling sa kanila. Kung nandyan lang ako, baka natulungan ko sila. Kung nandyan lang ako sa probinsya, baka makakapag-focus sila sa pag-aaral nila. Pero paano ako mapupunta sa probinsya kung wala akong sapat na pera? Hindi, hindi ko na kayang mangutang kina Ma'am Breeze dahil napakarami ko ng utang, nahihiya na ako sa kanila. Ate, ang laki na ng bills natin dito sa ospital. Sobrang dami ng gastusin at nanginingil na yung mga pinagkakautangan namin. Hindi ko na kaya ate. Nang hibinayang pahayag ng bata kong kapatid na ngayon ay grade 7 pa lamang. Anong klase ate ako? Bakit inaasa ko sa isang 11 years old ang ganitong klase ng responsibilidad? Napakawalang kwenta ko talaga. Shh, Melon. Uuwi din sa ate, hahanap lang ako ng pera. Pagpapakalma ko sa nakakabata kong kapatid kahit na hindi ko alam kung magagawa akong makauwi kaagad. Wala akong pera, malapit na akong sumweldo at makakuha ng bonus pero 3 araw pa iyon at hindi ko alam kung sapat ba iyon para gastusin at mga utang namin. No, I'm sure na hindi pa sapat iyon. Kakailangan kong makaisip ng paraan para maging maayos ang lahat. Kailangan kong iligtas ang mga kapatid ko sa mabigat na pagdidesisyon pero anong paraan iyon? Hindi ko na alam kung
Ilang minuto o oras na akong nakatitig sa kawalan. Wala akong maramdamang kahit ano. Tila ako isang blankong papel na naghihintay na masulatan ng tadhana. Ngunit nagbago iyon nang madako ang tingin ko sa paper bag na nasa lumang study table ko. Binayaran na yan ng stalker mo. Rinig kong sabi ng boses ni Red sa utak ko. Talagang hindi nagbibiro si Xavier. Binili niya ang pinakamahal na damit sa butik ni Ma'am at binigay sa akin. They're all amused and excited while I'm not. Alam ko kung anong klaseng tingin ang binabato sa akin ni Xavier noong kaharap ko siya. He's waiting for my decision. Hinihintay niya akong tanggapin ang nakakagulat niyang alok. Isang malaking solusyon iyon sa party ko pero hindi ko kaya. Paulit-ulit ko lang na dinudurog itong puso ko sa tuwing maiisip na papayag ako sa alok ni Xavier. Kung gagawin ko kasi yun, parang bininta ko na ang kaluluwa ko sa kanya. Alam kong mabait na tao si Xavier. Hindi siya ganoong kasama pero hindi ako bagay para bilhan niya. Inis akong napatayo sa kinauupuan ko at agad na lumapit sa paper bag. Ang ibinta ang sarili sa isang delikadong tao, yun na yata ang pinakamaling desisyon na magagawa ng isang tao. Pero hindi ba at pwede rin gawin solusyon ang isang pagkakamali? Xavier is perfect and wealthy, but he lacks my sympathy and values. Apple, kung ibibinta mo ang sarili mo sa taong iyon, parang nakipagkasundo ka na rin sa isang demonyo. Hirit ng utak ko na agad naman siniguduhan ng puso kung kanina pa pasan-pasan ang napakabigat na mundo. Hindi demonyo sa Xavier para matakot ka. Nababaliw na yata ako kahit ang puso at utak ko ay nagtatalo na sa anong pwede kong gawin. Kung tutuusin, dapat nga ay nagkakaisa ito dahil I swear, konti na lang at tuluyan na akong lulubog. Hindi naman ako gaanong katapang para makayanan ang lahat ng ito, kaya nga nagtataka ako kung bakit nangyayari ito sa akin. Erg, pwede bang umiyak ngayon kahit sandali lang? Naiinis kong itinumba ang paper bag dahil upang lumabas ito ang napakaganda ang formal na damit. Nakita ko ito kanina ito yung pinakamahal na damit ni Ma'am sa butik. Ito rin yung isa sa mga masterpiece ng favorite kong designer na sa Paris. Hindi pang sexy ang dress na ito dahil tila pang manika ang disenyo nito. Kumbaga, bagay sa mga katulad kong walang maipagmamalaki pagdating sa pisikal na aspeto. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko at akmang lalakad na papunta sa banyo nang mapansin ko ang maliliit na papel na lumalabas sa paper bag. Anong mayroon sa papel na iyan? Unti-unti kong inilapit ang mukha ko sa papel kahit na pwede ko naman itong damputin para tignan. Hala, bakit nandito yung calling card ni Xavier? Sinong naglagay nito dito sa paper bag? Mas lalo pang lumukot ang mukha ko ng likod ng calling card ay may nakalagay na mensahe. You have 3 days to decide. Totoo ba ito ang lalaking yon? Binigyan niya pa ako ng palugit para lang pag-isipan yung alok niya? How could he? Napasinghap ako at tula lang napaupo sa lumang upuan. Talagang dumagdag pa ito sa iisipin ko, baka naman kinabukasan sa mental na ako dadalhin. Dahil sa totoo lang, konti na lang at mawawala na ako sa katinuan. Oh God, bakit ngayon? Wait, paano kung tanggapin ko na lang ang offer ni Xavier? Alam kong pagpapakamatay ang gagawin ko sa sariling dignidad ko ang nakataya dito pero buhay ng pamilya ko ang pangarap naman ang kapalit. I love them more than anything in this world. They are my first love. Sila ang pamilya ko at ang mga tao na hindi sumuko sa akin. Hindi ko kayang tumayo na lang dito at hintayin silang mawala ng pangarap at buhay. I can't and I don't want to abandon my first love. Binigay nila sa akin ang lahat, kaya anong masama kung ibigay ko ang sarili ko para sa kanila. Napatingala ako sa kisame, ayokong umiyak o magdrama dahil di ba nga napagdesisyonan kong huwag maging mahina.
Pero hindi ko pala kayang hindi maiyak, lalo na kung buhay ng mga taong mahahalaga sa akin ang nakasalalay dito. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ko at kasabay niyon ay ang mabibigat kong paghinga habang paulit-ulit kong binibigkas ang pangalan ni na Mamang at Tatang. I was hoping that everything is just a bad dream and eventually, by calling their name, I will walk up from this. But no, kahit anong gawin ko ay nandirito pa rin yung kirot. This is the reality. The reality that keeps on bringing pain and destroying thousands of dreams. May choice naman ako. May paraan pa naman ako para iligtas ang sarili ko sa realidad. It's either go broke or sell my innocence to the man whose death trap hindi ko man gusto at labag man sa kalooban ko, ngunit pumapasok na dito sa kukote ko ang isipin na pumapayag sa alok ni Xavier. Magpapatuloy po ang chapter 22. Chapter 22. We met again, Zion Cruz. I didn't sleep, not eat. Wala akong gana para alagaan at asikasuhin ang sarili ko, dahilan para manghina at mawalan ako ng focus sa kaklase ngayong araw. No one cares about my well-being when I'm here. Umagang-umaga ay hindi rin ako nakatakas sa mga nakakasakit na hirit ni Clarice. Ang ginawa niyang pagtapo ng juice sa uniform ko. Everything seems so hard to understand. Nagtataka ako kung bakit sina Clarice walang problema, bakit ako napakarami kong problema. Ganito ba talaga ka-unfair ang buhay? Baon na baon ka na nga, mas lalo ka pang ibabaon. Bakit yung ibang mayayaman nakaahon na nga sila at masaya tapos sila pa ang nagbibigay, binibigyan ng mas maraming grasya? Bakit hindi na lang sa tulad ko ibigay yung swerte na yon? Muli akong napabuntong hininga habang pinupunasan ang uniform kung punong-puno ng mantsa galing sa orange juice. Mag-isa lang ako dito sa CR at mukhang kawawang sisiw na naliligaw. Kung siguro nandito si Eve, baka mas naging okay ako. Kung sana marami lang akong kaibigan, baka mas kakayanin kong labanan itong mga problema na ito. Habang nakatitig ako sa refleksyon ko sa salamin ay hindi ko maiwasang mapaiyak. Look at me. I look tired and helpless. Maraming tao ang nasa paligid ko, ngunit bakit pakiramdam ko parang ako lang ang nandirito? Hinayaan ko lang ang pagtulo ng mga luha ko dahil alam ko naman na walang papasok dito sa CR. Sinigurado ko kasing hindi ako matatagpuan ni na Clarice. Kaya dito ako sa pinakadulong CR nagpunta, at least tahimik dito at ako lang mag-isa. Nagpatuloy ako sa pagpunas ng uniform ko habang umiiyak pa rin na parang bata. Mamang, uuwi na ako, I shouted at my reflection, hoping that it can remove the burden. Sa sobrang bigat ng puso ko, pakiramdam ko ay sasabog na ako sa sobrang bigat. Mamang, uuwi na ako. Muli kong sigaw at wala na akong pakialam kahit na merong makarinig sa akin. Wala akong paki sa kanila, basta ako na nag-iimot dito. Kung naiinggit sila, pwede naman din silang makijoin. Hindi man magandang tambayan itong CR pero nagpasyahan kong manatili muna dito. Pinagsasara ko ang 3 cubicle at upang mas gumaan ang aking pakiramdam ay pinatay ko ang isang ilaw at sumandal ako sa malamig na pader. Ayaw kong tumingin sa salamin dahil madidisappoint lang ako sa itsura ko. Oo nga, napag-isipan kong ikonsidera ang alok ni Xavier pero hindi pa naman ako pumapayag. Kaya ano itong iniiyak ko? Dahil lang ba binubuhusan ako ng juice ni Clarice o dahil sa katotohanang nilalayuan ako ng kaibigan ko dito sa school? Ang labo naman kasi ni Eve. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Hindi ko naman siya sinasaktan. Kaya bakit niya ako lalayuan? Muli akong napasibi at akmang aatol, ngunit na parang bata nang bigla lamang kumatok sa pinto. Hala! Hindi ako sumagot at nakagalaw man lang. Hindi na rin yata ako humihinga dahil sa pagkagulat. Hindi pa break time ng mga estudyante dahil may kaklase pa pag ganitong oras, kaya sino ang nasa labas ng pintong ito?
Muling may kumatok ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas na ang katok na animoy, balak na itong gibain ang nasa labas. Sino yan? Narinig ba niya yung pag-atungal ko? Napasinghap ako at napatakip ng bibig. Won't you open this freaking door? Nanlaki ang mga mata ko at mas lalo lamang nagulat nang marinig ang boses na iyon. Ano bang kaswertihan ang meron ako? Bakit parang sila mismo ang lumalapit sa akin? Nakagat ko ang kuko ko at akmang uupo na lamang nang biglang na namang kumalampag ang pinto. I will ask my bodyguards to destroy this if necessary. Pananakot sa akin ng lalaking nasa labas. Ang lalaking iyon, hinding-hindi ko pwedeng makalimutan ang malamig at malalim niyang boses. Dahil sa takot ay agad akong lumapit sa minto at nagdadalawang isip pinihit ang doorknob nito upang buksan. Then, there I saw the man I haven't seen for days. Ang walang modong lalaki na nagsulat kung ano ang nasa gate ko. Ang lalaking nagmamakaawa sa akin na tulungan ko at ang lalaking kadugo ng isang panlalaki na nangalang Xavier. Anong ginawa ni Zion dito? Nakasuot ang lalaki ng isang formal business attire na masasabi kong bagay iyon sa kanya lalo na at kulay navy blue pa ito. Mukha siyang hindi gagawa ng kalokohan sa itsura niya. Puno ng lamig ang mga titig na binigay sa akin ng lalaki at dahil mas matangkad siya ay kinakailangan ko pang tumingala. Hindi nga talaga maipagkakailang kapatid siya ni Xavier. They both look perfect. So intimidating ang serious kung siguro ay magbibiro ako ngayon sa harap ni Zion ay baka imbis na tawa ang matanggap ko, baka bala ng baril ang sumalubong sa akin. Napakadilim ang aura ng lalaki at mas nakadagdag pa iyon dahil nakatago ang magkabila niyang kamay sa magkabilang niyang bulsa sa pants. Based from he look at me, it looks like he's ready to kill someone. Wika niya ng layunin ay mas lalo akong takutin. Otomatikong nagpasabi pa ang labi ko at napaatras kung gusto niyang malaman kung anong itsura ko. Isipin niyo na may isang rabbit at isang ahas. Tapos yung ahas gutom na nakatitig sa rabbit, ganoon ang sit-up namin ngayon. Do you know that I'm talking to someone important? Dagdag pang sabi ni Zion bago siya umabanti ng isang hakbang. Umatras ako at napalunok. Anong gusto niyang gawin? Bakit lumalapit siya sa akin? Muling humakbang palapit si Zion kaya naman muli akong umatras habang sa pareha na kaming nasa loob nitong CR. I gasped when I realized how bad my situation is. God, bakit lagi mo kong nilalapit sa kanila? Ano po bang mayroon sa mga cruise? Mas lalo lamang bumigat ang loob ko. Tumaas na rin ang mga balahibo ko sa katawan, lalo na nang isara ni Zion ang pinto ng CR. Isara siya rito sumandal. No, paano ako makakalabas? Bakit andito siya sa school? Hinahanap ba niya ako? Don't assume that I am here for you. I'm only here because I need to attend something with the director of this university. Wika ni Sayo na animoy nabasa ang nasa isip ko. May pagkamo manghuhula ba siya? Bakit alam niya kung ano yung nasa isip ko? I bit my lower lip is the tension but it didn't help dahil mas lalo ko lamang naramdaman ang panindig balahibong pasensya ni Sayon. Nakasandal siya sa pintuan, napakapamulsa habang punong-puno ng ewan kong iritasyon o pagtataka ang mga mata niya. Hindi naman ako manghuhula para malaman kung ano ang tumatakbo sa isip niya, pero alam ko naman na hindi tamang nasa isang lugar kami. Sa ganito kakulob na lugar, baka kasi maalala niya na mayroon akong utang na loob sa kanya. Napabuntong hininga ako bago buong tapang na lumapit sa kanya. Napatingala ako at kahit nahihirapan ay binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti. Hihihi, kailangan ko nang umalis. May klase pa kami. Pahayag ko at mababaka sa aking boses ang lungkot. Sana hindi niya napansin. Sayon didn't move nor talk.
He just continued looking at me as if I'm a piece of complicated artwork. Hindi ko alam kung tinititigan niya pati ang kaluluwa ko pero hindi ko gusto ang pakiramdam na ito. Ang magkapatid na cross lang ang may kakayahan na pabilisin ang ganito ang puso ko. Why? Because they're scary and intimidating. Pakiramdam ko ay isa lang akong maliit na bata na nakatingala sa kanila. Pero sa bagay, isa lang naman akong maliit na bata kumpara sa kanila. Aalis na ako, nakasimangot kong sigaw sa kanya pero nanatili pa rin siya nakatulala kaya naman hinawakan ko ang dulo ng toksido niya at saka ito bahagyang hinila-hila. Akala niya siguro nakalimutan ko na yung ginawa niya doon sa sniper ng kuya niya. Heck, napakalinaw pa noon sa alaala ko. Hindi ko makakalimutan kung paano niya binaril yung lalaki. Hindi ko man lang nakita pero narinig ko at nandun ako. Magpapatuloy ang chapter 23.